Magandang gabi. Welcome back ulit sa aking channel, no. Ngayon, ito naman tayo, no. Kung kahapon pinag-usapan natin yung exercise para sa hyperthyroid, ngayong gabi pag-usapan naman natin kung po pwede bang mag-exercise ang may hypothyroidism naman. O tara, umpisa na natin. Okay. Ito ay based ulit sa aking experience, no, bilang isang pasyenteng may hypothyroid. Okay, start tayo. Nung na-diagnose ako ng hypothyroid na, no, kasi nanggaling nga ako ng radioactive iodine, inallowed ba akong mag-exercise agad? Ang sagot, hindi din. Okay? Hindi rin agad. Okay? So, inobserve muna ako ni doktor, kamusta yung nararamdaman ko, nagiging antukin na ba ako, andyan ba yung nagiging na ako ng timbang. Ang sagot doon, hindi agad ako pinayagang mag-exercise. Okay, so pero hindi siya kasing tagal kagaya ng sa hyperthyroidism. Dito naman, halimbawa nung na-diagnose ako let's say ng Marso, okay, the following month ng bandang Abril na, no, yun, pinayagan naman ako. No, pero syempre, light to moderate lang. Hindi naman po pwedeng biglaan. So, bakit nga ba hindi po pwede agad? Or, bakit hindi po pwede yung biglaan? Kasi nung nag-transition ako from hyper to hypo, magkakaroon na tayo dyan ng mga changes. Kagaya sa mood, kagaya sa heart rate, kagaya sa appetite, kagaya sa weight, no? So, lahat yon nakaka-apekto sa activity natin. Okay, unahin natin dito yung heart rate. Hindi kagaya nito sa hyperthyroidism na mabilis yung tibok mo. Dito, medyo bumabagal ang ating heart rate. May time noon na nagpi-58 ako, 55. Ang normal range ng heart rate, 60 hanggang 100 beats per minute. So, ganito, no? Nakakaramdam ako ng panghihina or let's say tinatamad. Kasi nga, yung bomba ni heart hindi enough or kulang, no? Alam naman natin na pag ang heart nagpa-pump, umiikot ang dugo sa buong blood natin, dala-dala niya ang ang oxygen sa blood natin, oxygenated blood para masuplayan tayo. Pero dahil sa kondisyon ng hypothyroidism natin, hindi niya nagagawa 'yon, no? So, ano ba ang dapat gawin? Kailangan gawin natin yung management ni doktor. Iinumin si levothyroxine hanggang sa ma-memorize na ni pituitary gland kung okay na ba ang T3, T4 o yung number ng synthetic na levothyroxine sa body natin, no? Once na maging okay yun or mag-normalize yun, okay na tayo mag-exercise, no? So, hindi talaga siya po pwedeng biglain. Actually, ako noon nakakaramdam ako, nung halimbawa simpleng tumakbo lang ako, nag-jogging. Pag hinto ko noon, para akong gumaganon, yung para kang matutumba. Kasi parang kulang ka sa oxygen sa katawan. Yun yung mga bagong diagnose pa ako, ha. Unlike ngayon kasi okay na ako eh. Pero noon talaga ng mga first month ko or hanggang sabihin natin hanggang second month ko, parang pag nag-jogging ako, mga dalawang ikot, tatlong ikot lang para kung tapos andyan yung parang tatalon yung puso mo. May mga ganun pa akong episode no, na na-experience. Ibig sabihin nun, hindi mo talaga siya po pwedeng biglain, kailangan mo munang magdahan-dahan. Okay? Kagaya rin naman siya ng hyperthyroid. Yun nga lang, dito sa hypothyroidism, medyo talagang magdodoble ang effort mo pagdating sa pag-exercise. Bakit? Kasi pinalalabanan mo na dito yung katamaran. Okay? Masyadong mababa ang energy natin dito. No? Sabi ko nga sa inyo, medyo matagal yung startup ko nun. Nagkakataon lang talaga na kailangan mong panghawakan dito yung discipline at saka yung consistency. No? So, paano ba ako nag-start ng exercise? Andyan pa rin naman yung nag-stretching ako, nagwo-walking ako. So, enough naman yun. Pero, syempre, sa katagalan, hahanap-hanapin mo yung routine na ginagawa mo nun. Sa ngayon kasi, nakakapag-push up, dumbbell na ako,
dip, mga ganyan na yung nagagawa ko. So kahit papaano mabibigat na siya, nakakapag-football, basketball naman ako. Ang problema lang talaga dito, yung discipline. Kasi may time, kahit sa nasa gantong stage na ako, may time na ang hirap ang labanan ng katamaran. Pero syempre dahil nga nasanay ka na, talagang sumusunod na rin yung katawan mo sa routine. Kagaya ko, no, sa morning o kaya sa afternoon, talagang andyan yung walking ko, hindi nawawala. Ang goal ko kasi, maka-reach ako ng 10,000 steps, no? Yun yung gusto kong mangyari. Magwo-walk ako kasi napakahirap na nating mag-burn ngayon. So, kailangan din nating tulungan yung sarili natin para sa ating metabolismo. Hindi naman tayo po pwedeng umasa lang sa synthetic na levothyroxine. No? Hindi naman po pwede. Kailangan din tulungan natin yung sarili natin. Kailangan natin mag-exercise, kumain ng maayos. Yung exercise na tinutukoy ko, it's up to you. Ako, minahal ko na talaga ang walking. Nasa Pilipinas pa lang, mahilig na ako maglakad. Bigyan nyo lang ng time yung sarili nyo maglakad. Ganto, bigyan kita ng idea. Tayong mga Pilipino kasi, halimbawa bumaba na tayo sa bus station. Ang ginagawa naman natin, imbis na lakarin natin yung kalahating kilometro, sumasakay pa tayo ng jeep o ng tricycle. Pwede naman nating lakarin. Alam mo ba yung kalahating kilometro na yun, pag nilakad mo, more or less aabutin ka na ng 2,000 hakbang. Ganun. Ilang calories na ang kaya mong maburn nun? Let's say 140, 150 calories ang kaya mong maburn nun. So, it's a good form of exercise. Yung simpleng walking lang, libre pa. No? Ugaliin nyo yan, lagi nyong singitan. Kasi ako nung dumating naman ako dito sa Australia, hindi nawala yung walking ko. Bit-bit ko pa yung anak ko. Yung anak ko noon, 10 kilo. Na halos masuka-suka pa ako sa gilid, no? Kasi nga, exercise kasi, yun yung tumatakbo sa utak ko. Kailangan ko mag-exercise. Kailangan kong tulungan yung sarili ko. So, nagpapaaraw na ako, nag-exercise pa ako, 1 hour yun. Sa umaga, or minsan 40 minutes lang. No? Aahon, lulusong, no? Nakasapatos ako, lalakad. Pag uwi nun, makikita ko yung sa cellphone ko kung nakailang hakbang ba ako, minsan 6,000, 5,000. Sa hapon, maglalakad ulit ako ng ganon. So, nare-reach ko yung 10,000. At least, may exercise ka kumpara naman dun sa nakahiga ka lang. Pwede ba akong mag-bike o kaya naman na tumakbo? Well, pwede naman. As long as ready ka na. Okay? So, ganun lang naman yun. Pero kasi, ako, naniniwala ako dun sa dahan-dahan muna. Yung from hyper kasi to hypo, talagang malaki yung pinagkaiba ng pakiramdam. For me, no, kailangan mo munang i-train ulit yung sarili mo, yung utak mo. Kasi, ito yung logic, no? Kaya ng katawan mo. Walang problema, kaya ng katawan mo. Yung utak mo, kaya ba? Siyempre hindi. May mga pagkakataong ganun. Kahit kaya ng katawan mo pero hindi kaya ng utak mo, hindi mo magagawa yung gusto mong routine. Hindi mo magagawa yung gusto mong physical activity. Okay? Ito naman, kaya ng utak mo pero yung katawan mo medyo mahina pa or hindi pa sanay. Kakayanin mo? Yes. Yung brain po natin ang magsiset ng lahat. Discipline, consistency. Uutusan tayo ni brain na, sige, gawin mo muna body ng dahan-dahan yan. Kung ngayon ang exercise natin, 20 minutes, next week, 30 minutes na tayo. Simple as that. So, ganun ako nag-umpisa ng training ko mula nung na-diagnose na ako ng hypothyroidism noong 2023. Kasi 2 taon na ako na hypothyroidism. So, ganun lang po siya. Okay? Hindi mo siya po pwedeng kunin. Wag rin kayo mapoprostrate, no, na tumaba ako, ang laki ng nagain kong timbang. Ako kasi noon, sobrang laki ng nagain kong timbang. Umabot nga ako ng almost 90 noon. Tapos, binobomba ko lang ng dahan-dahan hanggang sa naibaba ko ng 86. Noon dumating ako dito sa Australia,
86 kilo ako. Pero nung nasa Pilipinas ako, almost 90 ang timbang ko. Almost 90 kilo. Ganon kabigat. No? So, 2023 na diagnose ako. 2024 na January dumating ako rito, no. Let's say 10 months pa lang akong hypothyroid nun or 9 months. Pero napapanlabanan ko na siya ng dahan-dahan. Dito ko na lang itinuloy. So ganun lang. Ang naging sandalan ko lang talaga nun ay yung disiplina at saka yung consistency kasi ayoko rin namang magkasakit. Ayoko rin namang maging pabigat sa pamilya ko, no? So, may condition na nga ako, hindi ko pa tutulungan yung sarili ko. Napaka-selfish ko naman. Okay? So, kailangan natin bigyan ng disiplina, no? Kung medyo nahihirapan kang gumawa ng exercise, umpisahan mo muna sa walking. Yun lang yung maipapayo ko. Kung ayaw mo ng walking, marami namang bisikleta dyan. Magbike ka, o kaya mag-jogging ka, pwede ka mag-swimming, maglaro ng tennis, o kaya naman, pwede ka namang join ng Zumba. Pwede yun. Malaking tulong ang Zumba, no? Cardio na, 'di ba? Andiyan na yung coordination. Kasi pag nakita mo yung step ng Zumba, pag nakita mo, gagayahin ang katawan mo. So, magandang siya, no? Maganda siyang form ng exercise. Okay, kung medyo naman nahihiya ka at gusto mo ikaw lang, gamitin mo kung anong resources mo diyan, no? May cellphone ka, may tablet, laptop ka, no? Manood ka doon ng iba't ibang klaseng exercise. Pwede mong gayahin 'yon as long as kaya mo. Sobrang dami namang ngayon, sobrang namang dali ng access natin ngayon sa mga fitness instructor, coach, no? So, madali tayong makaka-adjust, okay? Yun lang yung masasabi ko, hindi natin po pwedeng biglain kasi iba talaga yung pakiramdam, no? Minsan pag tumakbo ka, akala mo magpa-pass out ka. May experience akong ganyan nung bagong hypo ako. Nakipag-jogging ako, no? Pag hinto ko parang matutumba ako, no? Kasi nga nag-a-adjust pa yung katawan natin. Okay, so ganun lang naman kadali. Sikreto lang talaga dito yung disiplina, yung consistency, no? Hindi po pwedeng nag-exercise ka ngayon, next month na ulit ako mag-exercise or next week na ulit ako mag-exercise. Sabi ko nga kahit sa mga nakaraang video ko, no, dapat regular ang exercise. Hindi lang siya kung kailan mo gusto or kung kailan mo lang naisipan, doon ka lang mag-exercise. At least regular. Ibig ko sabihin, 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week. Okay? Pag sinabi mong training, exercise, kasama po dyan ang pahinga. Okay? So, ganun lang kadali ha. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ang aking video kahit kaunti, no? So, hanggang sa muli, maraming salamat and God bless everyone.